Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong balibalita na si retired Major General Jovito Palparan ay wala na daw, hindi na daw nakakulong sa maximum security prison sa Bilibid. May nabasa akong post. Ganon nga ang nangyari, ang nakalagay at ang Makabayan Black nag-file daw ng resolution para maimbestigahan. So, to be sure na hindi tayo mabiktima ng fake news, sinerch ko sa Google or AI. Napakalaking tulong ngayon itong Google or AI. Sasagot eh. Is it true, sabi ko, that retired General Palparan is no longer detained in Bilibid, and the Makabayan Black Solon subfiled a resolution seeking to investigate the matter? Ang sagot ng AI or Google, yes, sabi niya. It is true. Members of the Makabayan Bloc in the House of Representatives filed a resolution to investigate reports that retired Army General Jovito Palparan is no longer detained at the maximum security prison of the New Bilibid Prison in Muntinlupa City. The lawmakers filed the resolution to compel officials from the Bureau of Correction to explain Palparan's actual whereabouts. The controversy arose after families of the disappeared University of the Philippines students Sherlyn Cadapan and Karen Empiño filed a manifestation in the Supreme Court. The families noted that legal notices sent to Palparan at the NBP were returned unserved. Okay. Court notices sent to Palparan reportedly contain annotations indicating he was moved out or transferred to Bucor, Baguio, and the Philippine Military Academy in Baguio. Ano ba ito? Response ng Bucor. Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr. officially denied these claims, asserting that Palparan remains detained at the National Bilibid Penitentiary and that no official transfer orders have been documented. Ay, kawawa si General Palparan. Okay, speaking of, kasi nabanggit ang ang Bucor PMA. Paano nagkaroon ng Bureau of Correction sa PMA? Alam ko yan dahil na-assign ako sa Philippine Military Academy noong I think June of 2006. Nandun ako hanggang 2009, matagal-tagal. So, pagka-assign ko doon, ako ang designation ko is group commander ako ng support group. There are 3 groups sa PMA. Tactics group, ito yung nag-train military training ng kadete. Academic group, ito naman yung mga professor, nagtuturo ng general subjects. And then support group, ito yung in charge sa buong kampo. Security, facilities, and everything. So ako ang in charge, ako ang mayor sa kampo. Tagalinis, nabigla ko. More than mga 100 na tauhan sa PMA are preso galing sa Bureau of Correction. Ito yung malapit nang lalabas. Konting panahon na lang, buwan or 1 o 2 taon na lang, lalaya na sila. Kaya nagkaroon ng Memorandum of Understanding ang PMA at ang Bucor. Yung mga madali nang lumaya na preso, i-assign sa PMA silang tagalinis. Kaya alam ko yan. So, kung totoo ito, baka malapit nang lumaya si General Palparan. Kasi, siya kanang, di ba, life sentence ang kanya.
Ang life sentence, merong hangganan naman yan. Kung nakaserve ka ng ilang years na, later on, lalaya ka na. O baka ganon ang nangyari kay General Palparan kung totoo na nasa Bucor PME na siya. Malapit nang lumaya. Natunugan ng nawala na siya sa So I don't know, dininay naman ni General Katapang. So baka ngayon, but again, kung serbisyo ang pag-usapan, to me, nakatrabaho ko sandali si General Palpara. Naging instructor namin, nagturo siya sa amin sa Command and General Staff Course. Isinare niya yung kanyang mga karanasan bilang brigade commander sa Mindoro. At marami kaming natutunan. Yung kanyang dedication, commitment to para labanan itong mga komunista. Na-inspire kami. Na-inspire ako kay General Palparan. Masakit lang na pangyari dahil yung sakripisyo niya na ibinuhos para protektahan ang democratic government natin, kung bakit tayo mapayapa ngayon, malaking sakripisyo na ginawa ni General Palparan. So ngayon, ayan, nakakulong. At sige lang. But to me, kahit nakakulong siya, kahit convicted siya, ako, in my experience, malaking naitulong ni General Palparan para sa kapayapaan natin. So, saludo ako dito sa general na ito. Very low key, yung wala lang, hindi mayabang, hindi masyadong nagsasalita, kailang gumagawa. Yung Mindoro na napaka-gulo noon, dahil na-assign ako doon, ina-acknowledge ng mga taga Mindoro ang nagpatino, ang nagpatahimik ng Mindoro is General Palparan. Kaya I don't know how true ito. Sige, imbestigahan nyo kung nasaan ngayon si General Palparan. Kung sa Makabayan Block, isa siyang berdugo. Ako, tingin ko, isa siyang bayani ng mamamayang Pilipino. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa balay sa natagaan ng Mugero. So muna ni ang iyang atop nga yero. Mga dagko na gid kaayo ang iyang buslot mo na ni ang iyang itsura. So tungod sa kadugay na, so inaani na gyud dagko na kaayo og buslot. Wala na i-repair. Wala yero daw nga i-repair tungod sa kalisod. So mao na ni ang yero nga among gihatag sa mag-atop karon. Lalo na takang natin mo sa kaya kaya naman ka magpinta. Og karon humanagyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So napulihan na gyud tong mga daot nga mga yero nga ilang atop. Salamat sa Ginoo nga ang among 130 na katuig na pulian sa tabang sa sin. Sulbad na gyud ang among atop di na mimulanan kay ang among
kuan na kuan na gyud na dunot na Tungod sa ulan. sa ulan. Oo, so mo na ni ang kuan sa log ila ante. So salamat kayo ante. Salamat.